mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata po 6, talata po 27. Luke chapter 6, verse 27. Nakita niyo na po? Sabi diyan, sumainyo ang Panginoon. Ngunit sinabi ko sa inyo, ang mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Dalangin ninyo na mga maapi sa inyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag ay inagaw ang iyong balabal, bigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin niyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ang umiibig sa inyo, ano pa gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pa ang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit na ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyo makababayad sa inyo, ano ba gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit din sa mga makasalanan, sa pag-asa ng mga hindi makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang mga inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging anak ng kataas-taasan. Pagkat siya'y mabuti sa masasama sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo ang hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, sustong takal, siksik-liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ito po ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kalakpakan po natin si Yahweh Sheddan, mga kapatid. Sige po, pwede na tayo po sa biyaya ng Diyos. Yan. Po na po kayo, isang mapagpalang hapon po sa lahat. Isang mapagpalang hapon din po. Yan po. Sabi mo sa iyong katabi, sister. Sister. Pinagpala ka. Pinagpala ka. Lahat kayo, tayo lahat dito, niwala kayo, pinagpala tayo ng Diyos. Amen. Sabi nga ng Panginoon na ang kanyang biyaya ay pinapapatak sa mga taong makasalanan at mga banal. Amen? So, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Amen po ba? No? Kaya, balikan ko lang ng konti yung Ebanghelyo nakaraan. Pinakita doon yung mga taong pinagpala ay yung pagkakaiba ng mga taong kaawa-awa sa harapan ng Diyos. Napakinggan niyo po ba yun? No? No? Pero dito naman, mapapansin naman natin, ang Diyos ay nagkukwento. Nagkukwento siya sa atin, no? Tungkol dun sa mga taong nagmamahal sa kapwa. Kwento na kung saan, no? Paano ba magmahal ng kapwa? Kwento ito tungkol doon sa paano magmahal. Amen? Alam niyo, may kanta ako na natatandaan eh. Gusto niyo ako kumanta? Yes. Konti lang. Sabi kasi nila,
Bali ba hindi may kaboses ka eh? Sabi niya, sino? Si Ben daw. Sinong Ben? Ben Tulfo. Sabi ko, at least may kaboses ako. Ang problema, hindi naman singer yun eh. Ano yun eh? Ano tawag doon? Announcer yun eh. Amen? No? Sabi doon sa kanta, ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Amen? No? Yan, no? Yan yung kanta, no? Hindi ko nakahabaan, baka mawala tayo sa, sa linya. Amen po ba? Sabi mo sa'yo katabi, sister. Sister, Ibig mo ba maging mapalad ibig mo bang maging sa mapalad hapong ito? sa hapong Gusto ito? nyo? Amen. Kaya, dalawa yung pinapaabot sa atin ng Diyos, no? Na ano ba yung ibig sabihin ng magmahal? Amen? Sabi nga ng kanta, ang magmahal ng iba'y di ko gagawin pagkat ikaw lang aking sasambahin. Amen? Huwag na natin tuloy, baka tayo yan, no? Amen po ba? Diba? So, dito, ang pamagat nito, ano yung ang sa taong nagmamahal, tandaan natin, may pangako ang Diyos. Sa tabi mo siya katabi, alam mo ba, Alam mo ba, ayon sa kwento ayon sa kwento na ating binasa, na ating binasa, sa tao palang nagmamahal, sa tao palang ay nagmamahal mayroong reward ay mayroong reward. si El Si Shaddai. El Shaddai. Gusto po natin ng reward. Amen. The earthly and spiritual reward. Yung gantimpala sa lupa at gantimpalang spiritual na pangako ng Diyos, no? Kasi sabi doon sa verse 37 ng ating binasa, akin lamang pong babalikan doon sa verse 37, no po? Sabi dito, pakinggan niyo po, no? Malinaw. Sabi diyan, sabi dito sa verse 35, sa halip, sabi dito, no? Ito pala. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo sila ng mabuti, magpahiram kayo sa mga hindi umaasa ng anumang kabayaran, sa ganon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. Sabi nyo nga, malaking gantimpala Malaking gantimpala ang tatamuhin ang tatamuhin ninyo. ninyo. Amen? So, mapapansin nyo, mga kapatid, na ang kwentong ito, mga kapatid, ay tungkol sa kwento ng Panginoon tungkol sa nagmamahal. Una, sinasabi dito, dun sa first part, ang umibig sa kanyang kaaway. Sabi mo, ang umibig sa sa kanyang kaaway. kaaway. Amen po ba? No? Itong ebanghelyo natin nakahati sa dalawang parte. Yung una, yung tungkol sa pag-ibig sa kapwa. Yung pangalawa, yung paghatol. Naalala niyo yung gospel nakaraan? Yung patungkol sa mapalad, yung sa bandang dulo, yung mga tao namang kaawa-awa sa harapan niya. Amen? Yung mga kahabag-habag. Pero dito, tumutukoy ito sa umiibig sa kapwa at yung mga humahatol sa kapwa. Amen? Isa-isahin natin po, mga kapatid. Ano po ba ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Yung taong nagmamahal sa kapwa, mga kapatid. Alam niyo po ba yung Matthew 22, verse 37? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and love your neighbor as you love Yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen? No? Kaya sabi dito, mga kapatid, na
sa Ebanghelyo natin, hindi isa-isa dyan. Number 1, binibigyan po ng Diyos dyan ni Yahweh Shaddai sa kanyang kwento yung patungkol sa nakikinig. Sabi mo, nakikinig. Kikinig. No? Yung kahalagahan ng pakikinig. No? Kasi bakit? Sapagkat yung taong nakikinig ng mga turo ng Panginoon, ng kanyang mga aral, ito ay inuunawa po natin. Hindi lamang basta napakinggan natin. Minsan, di ba, papasok tayo ng simbahan. Ang ganda ng homily ni Father. Pero paglabas ng simbahan, ano nga yun? Ikinig ko yun. Pero yung sinasabing pakikinig na umuunawa, hindi yun nalilimutan. Ha? Kasi bakit? Talagang inuunawa niya, ninanamnam niya yung bawat aral, salita ng Diyos na kanyang napapakinggan. Tama po ba ako? Kaya po mga kapatid, sabi dito, yun yung mga tao na sinasabi diyan na may gantimpala kay Yahweh El Shaddai. Sino dito gusto tumanggap ng gantimpala mula kay Lord? Yung gantimpalang ito, mga kapatid, dito sa lupa at gantimpalang spiritual. Amen? No? Una, sabi diyan, mga kapatid, sabi dito, pagpalain ninyo, sabi diyan, no? Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Sabi mo sa iyo katabi, sister. Sister, Mahal mo ba ang Diyos? mahal mo ba ang Diyos? Taas mo ang kamay, nagmamahal sa Diyos. Talaga? Amen. Ano po, nakita na po natin ang Diyos? Wala pa po nakakakita sa Diyos kahit sino man. Kapag sabi doon, ang sino man makakita sa Diyos, sabi doon ay, maaari kang mamatay. Amen? Sapagkat ang mukha ng Diyos, parang yung araw na yan, sa sobrang liwanag niya, hindi mo siya kayang titigan. Amen po ba? No? Sabi dito, mga kapatid, pag-usapan natin yung pag-ibig sa kapwa. Ang tinatawag yan ay Christian love. Sabi niyo, Christian love. Christian love. Ano ba yung pag-ibig sa kapwa? Ano po ba yung layunin na pag-ibig sa kapwa? Upang turuan ng tao kung paano ibigin ng tunay ang kapwa, mga kapatid kaibigan. Amen ba? No? Yan yung binanggit ko sa inyo kanina, ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Madaling maintindihan yon. May binigay ng halimbawa. Paano mo daw mamahalin ang kapwa mo? Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mo ba minamahal ang sarili natin? Inaalagaan natin. Para hindi ka magutom, kumakain ka sa tamang oras. Para hindi ka malipasan ng gutom. Yung nagmamahal sa sarili, inaalagaan ang sarili niya. Tama po ba ako? No? Nagiging malinis tayo. Yun daw yung paghahalin tulad na nagmamahal sa kanyang kapwa. Amen po ba? Ngayon po mga kapatid, sabi dito, ito ang aking utos. Sabi po ng John 15:12, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sabi mo sa katabi, ang utos ng Diyos, ibigin ang kapwa, hindi sakalin. Ano utos ng Diyos? Ibigin ang kapwa. Paano kung sinisiraan na tayo? Ano gagawin natin? Brad, hindi po pwede yan. Ha? Sabi niya, lintik lang ang walang lakay. Tama po ba yun? Ay, sabi dito, malinaw, John 15:12. Ha? Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo. Gaya ng pag-ibig ninyo, gaya ng pag-ibig ko
sa inyo. Amen po ba? No? Sinasabi diyan mga kapatid, may tatlong klase ng pag-ibig. No? Sabihin mo, merong klase ng tatlong pag-ibig. Meron po. At ang pag-ibig na ito ay tumutukoy sa relasyon. Sabihin nyo, relasyon. Relasyon. Una, ano yung pag-ibig na may relasyon? Pag-ibig na may relasyon sa kanyang kapwa. Love your neighbor. Amen? Lilinawin ko, neighbor, hindi neighbor. Baka mamaya, misinterpret niyo po. Sabi ni Brother Benji, mahalin daw yung laborer ko. Amen? Love your neighbor. Yan yung pag-ibig na may relasyon sa kapwa. Pangalawa, love your enemy. Yan. Diba? Tanong ko sa inyo, sino dito yung nagsasabing mabait na siya? Asa ka man, ba't kayo sama ng tingin sa akin? Paminsan-minsan. Ay yung kamay paminsan-minsan may kasunod yun Gaano kadalas ang minsan? Brother Benji, minsan mabait, minsan mataray ako, minsan masungit, minsan nasa budi, minsan may toyo, minsan may kahalong patis, suka, Benji. Kikinig kayo? Yes. Totoo hindi? Totoo. Diba? Sabi nga dito, no? Sabi diyan, love your enemies. Mga kapatid, ito po ay medyo mabigat. Kasi dito tayo, kumbaga susubukin tayo dito Pero, pag nakapasa tayo doon sa aral na ito ng Diyos, may naghihintay naman sa ating reward. Sabi mo, may naghihintay. May naghihintay sa atin. Na gantimpala. Ng gantimpala. Amen? Ano? Love your enemies and then love one another. Yan. Sabi po nandyan, 13:34, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Amen? Ang problema sa tao, yung utos ng Diyos, binabaliktad. Bakit po? Sabi ng Diyos, love one another. Pero ano ginagawa ng iba? Love another one. Diyos ko po, orason sa Pablo City. Amen po ba? Tama po ka mali? Tama. Diba no? Ang sabi ng Diyos no? Humayo kayo magpakarami. Abay, nagpakarami nga. Iba't iba yung anak. Hindi, sabi dito, sabi ni Lord, mga kapatid, punuin ang mundo ng mga anak niya. Amen po ba? Yan yung tinutukoy dyan, mga kapatid. Meron po tayong tinatawag na salitang, ang original na salitang pag-ibig, mga kapatid kaibigan, the original Greek language, sabi dito, na ang salitang pag-ibig, sabi dito, ay, sabi diyan, yung tinatawag na eros. Sabi nyo, eros. Eros. Pag sinabing eros, yung may halong, yung sensual love, makalaman. Amen? Second, another na term ng love is filial. So, pag sinabing filial, yung pag-ibig, ito tumutukoy naman sa pag-ibig sa kanyang pamilya. Sino dito yung buo ang pamilya? Sino pa yung may pamilya dito? Diba? Masarap po ba may pamilya o wala? Sarap. Masarap. Amen? Yung iba kaya sila nagpapakahirap sa abroad, nagiging talagang sila ay nagkayag marino para saan? Sa pamilya. Para sa pamilya. Tama po ba? No? Meron, yun yung tinatawag natin na filial love.
no? Love sa pamilya, no? And friend. And last is yung sinasabi ditong love is yung agape. Sabihin yung agape. Agape. Ang salitang agape naman, mga kapatid, ay God's love. One way. Ha? Ayun. Walang hinihingi kapalit. Hindi siya naghihintay ng suklian mo. Amen? Makasalanan man tayo, ano man ang paniniwala mo, ano man ang lahi mo, ano man ang iyong paniniwala. Ha? Ire-respeto tayo ng Diyos, pero yung pag-ibig niya sa atin, yun ay constant. Hindi po yun nagbabago. Sabi mo sa'yo katabi, mahal na mahal ka ni El Shaddai. Mahal na mahal ka ni El Shaddai. Alam kung bakit? Alam mo kung Sabi mo sa'yo katabi, kaya ka mahal ni El Shaddai, mahal ni El Shaddai. kahit tayo masungit, Kahit tayo masungit. kahit mainit ang ulo, Kahit mainit ang ulo. kahit yung kilay natin, tataas pababa, amen po ba? Kahit tayo marites, kahit minsan tayo bigay, but God still loves us. Amen? Amen. So, ayan ang pag-ibig, mga kapatid. No? Pag sinasabing pag-ibig na, sabi dito, meron kang pag-ibig, relationship between husband and wife. Yan. Meron pag-ibig na namamagitan sa mag-asawa naman yan. Malinaw po ba? Amen? Ini-elaborate ko sa inyo to para maintindihan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng nagmamahal. Taas ka na kamay ng nagmahal na. Amen ba? Diba? At yung makaranas ka ng magmahal, ibig sabihin may mga nakaranas tayo mabigo. Tama po ba? Tama. No? Totoo hindi? Totoo. No? Pero dito mga kapatid, yan ang ibig sabihin ng nagmamahal. No? Yung nagmahal ka ng totoo. Yung iba kasi pag nagmahal, talagang sabi nga ng kanta, todo bigay ang papuri. Amen po ba? Amen? Sabi nga, kapag ang tao pag nagmahal sabi nga ng kanta, ibigay mo na sa akin ang lahat. Amen? After na ibigay mo lahat, iiwan ka din, ano? Tama o mali? No, masakit, di ba? No? Nag-iiwan ng sugat. Pero yung pagmamahal ng Diyos, iniwan ka ng lahat. Ang Diyos, hindi ka kailanman iniiwan ni El Shaddai sa kabila ng hindi mo siya minamahal sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tama. Tama po? Amen. Kahit hindi natin siya binibigyan ng oras, kahit ang mahal mo yung tindahan mo, kahit ang mahal mo yung trabaho mo, pinagpapalit mo siya sa mga bagay na material. Sabi nga ng awit, di kita maipagpapalit. Ano sunod? Sa mga kape at lugaw at pansin. Di ko kayang malayo sa'yo dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Amen? Kaya mga kapatid, napakasarap yung nabubuhay ka na alam mo bakit ka nabubuhay dahil may nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Diba? Diba? Hindi kayo? Sabi mo, nandito ako. Ano sunod? Umiibig sa'yo kahit na nagdurugo ang puso. Diba? Meron palang nagmamahal talagang nagdurog na durog yung puso, ano? Hindi lang durog Sinaktan mo ang puso ko, pinukpok mo ng martilyo, pinuhusan mo ng asido. Diba? Nakikinig ba kayo? Parang may nakaka-relate dito
Amen? Di ba? Palakpakan muna natin si Lord. Di ba? Relationship between husband and wife, mga kapatid. Relationship between parents and children. Meron namang pag-ibig na namamagitan sa magulang sa anak. Sabi nga, lahat gagawin ng ina para sa anak, susuko na lang ibibigay pa sa anak. Tama? Tama. Tama? Ang magulang, kaya niya magtiis para sa anak. Yan ang magulang. Yan yung sinasabi dito, love parents between his children. Relationship between you and your friend. Merong relationship naman na namamagitan sa nagmamahalan sa magkaibigan naman. Sino dito yung maraming kaibigan? Marami tayong kaibigan? Yes. Masarap ang marami may kaibigan. Tama po ba? Yes. Pero alam niyo po ba, kung sino ba daw yung kaibigan mong matalik, minsan yun pa yung nagiging mong kaaway. Amen? No? Ay sabi nung kanta sino pa tutulong sa'yo, kundi ang katulad mo, kung kaibigan. Sino yung kaibigan na totoo? Si Lord. Amen? Sabi ng John 15, you are my friend if you obey my command. Kayo'y inaari kong mga kaibigan kung sinusunod ninyo, tinutupad ninyo, sinasabuhay ninyo ang mga aral na napapakinggan natin. Maaari sa misa, prayer meeting, papakinggan natin mga turo ni Brother Mike sa Ambel, pagpunta natin sa mga iba't ibang chapter and prayer group. Amen po ba? Sabi dito, sila yung mga totoong nagmamahal, yung sumusunod sa mga utos ni Kristo, yung mga umiibig sa Kanya. Amen, Baba? Sabi mo sa iyong katabi, sister, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Sabi ng Diyos, may gantimpala ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Amen. Ang pag-ibig, sabi dito, ang tamang pananaw tungkol sa pag-ibig, sabi dito ay yung pag-ibig na may kalakip na gawa. Faith, ay sabi doon, love with action. Sabi mo, kailangan ang hinahanap ni Lord, yung nagmamahal, na may kalakip na gawa. Amen? Meron kasing nagmamahal hanggang salita lang. Pero yung hinahanap ng Diyos na pagmamahal, sabi dito, yung may gawa. Amen po ba? Yun yung hinahanap ng Diyos, mga kapatid. No? Yung meron kang committed relationship sa kapwa mo, mga kapatid kaibigan. Amen po ba? No? Sabi diyan, ang pag-ibig ay ipinadadama sa pamamagitan ng bunga ng tinatawag na personal committed relationship. Sabi mo, personal committed relationship. Minsan, baliktad Dapat habang tumatagal, nagiging matibay yung ating committed sa Diyos. Baliktad. Kumikitin yung ating pag-iisip habang nagtatagal. Nakikinig kayo? Yes. Sabi nga, habang dapat ang pagmamahal daw habang tumatagal, lalong nagpapasarap ng pagsasama ng isang relasyon. Amen? No? Tama po ba? No? Sapagkat ang tunay na pagmamahal, sabi nga doon, walang pwedeng maghiwalay sa inyo. No one can separate us from the love of God. Gusto niyo kumanta uli ako? Pwede. Sino makapaghiwalay sa atin? Sa pag-ibig ni Kristo. Sa pag-ibig ni Kristo. Di ba?
Walang pwede makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Kahit tayo harangan ng sibat, harangan ng itak, kahit ipagtabuyan tayo ng mga mahal natin sa buhay, para lang ikaw ay tumiwalag sa gawain ito ni El Shaddai. Hindi tayo pwede, walang pwede mang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal natin at pagmamahal sa atin ni Yahweh El Shaddai. Amen? Ha? Palakpakan natin si Lord. Diba? Sabi ko, nagmamahal. Mama. Ang pag-ibig sa kapwa, sabi dito, mga kapatid, sabi diyan, ang pag-ibig ay sabi dito tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Mga kapatid, John 13:34. Ano yung pag-ibig? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Nakita na? So siguro ko, sa dami niyan. Yan. Iisa-isayin ko na. Para tayo pagpalain ni Lord, para tumanggap tayo ng reward. Sabihin mo siya katabi, handa ka na ba, sister? Handa ka na ba, Sino, sister? handa na? Handa na. Sige ha, iisa-isahin ko ha. Baka naman ay kayo umiilag dito. Sabi sa verse 28, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo. Verse 28 dyan. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Sino po yung mga taong ito? Yung mga taong galit na galit sa iyo. Yung mga taong sa kabila ng ginagawa mong mabuti, sa kabila ng mga paglilingkod mo sa Diyos, may mga tao talaga sadya na yun na talaga yung kanilang ugali. Yung hindi natutuwa kapag may taong na binabago ang Diyos. Nakikinig kayo? Ha? Kaya sabi dito, ang turo ng Lord, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Tandaan ninyo, kapag kasama mo si Lord sa iyong buhay, kapag meron kang malalim na relasyon kay Lord, kahit anong sumpa ang bitawan ng bibig nila, hindi tatalab sa iyo yun. Amen. Bakit? Bakit? Kapag may relasyon ka sa Diyos, protektado ka ng malabay na pakpak ni Yahweh El Shaddai. Ha? Amen? Sabi ng Psalm 91, sa kalinga niyan, ikaw ay nakatitiyak na ikaw ay ligtas. So, kahit alam mo na sinisiraan tayo, pray for them to bless them, not to curse them. Huwag niyong susuklian ng masama yung ginagawa sa atin po na masama. Malinaw po ba? Kasi bakit? Mamaya malalaman natin yan, no? Yan yung una. Sunod, anong sinasabi po doon? In verse 30, mga kapatid, bigyan mo ang bawat humihingi sa'yo. Sabihin nyo nga, bigyan mo ang bawat humihingi sa'yo. Tumingi sa'yo. Ha? At kung may kumuha ng iyong gamit o ari-arian, huwag mo nang bawiin pa. Ibig sabihin, may mga tao, kahit alam mo, pagkaharap tayo, okay ka, kapag katalikod ka, sinisiraan ka, kapag lumapit sila sa iyo, sa atin, magbigay ka. Amen? Huwag ka magtatampo, huwag ka magkikimkim na sama ng loob po, huwag ka magagalit sa kanila. Amen? Basta po ang turo sa atin dito ni Lord, ang turo ng Diyos, ang turo sa atin ng Diyos, tayo ay, sabi diyan, gawan mo sila ng mabuti. Bigyan mo pa rin sila kung ano may bibigay mo. Kung wala kang may bibigay, bigyan mo ng tubig. Anong klaseng tubig? Bahala ka na. Gusto mo, kumukulong tubig. Kaya mo. Amen? Nakikinig kayo? Kahit na sa kabila ng ikaw ay pag ikaw ay, sabi ko kanina sa inyo, parang orokan. Alam niyo ba yung orokan? Yes. Sino dito kompleto sa gamit? Orokan. Kutsara, plastic.
Baso plastic. No? Amen? Pinggan plastic. Upuan plastic. Lamesa plastic. Higaan plastic. Unan plastic. Pati na kayo ng plastic. Hello? Kahit ganun sila, wag mo silang tatratuhin na maging bad ka din sa kanila. Sabi nga dito, ipanalangin mo sila ay pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin po si Lord, mga kapatid. Malinaw po ba? Amen? Sabi doon, at kung may kumuha ng iyong gamit o ari-arian, huwag mo nang babawiin pa. Sabi mo, sister, naranasan mo na ba yun? Naranasan mo na ba yun? Katabi mo lang yung timba kanina. Abay, nalingat ka lang, wala na yung timba mo. Amen? Kung saan mo na hinanap. Binalikan mo pa yung pinagbilihan mo, ay kababa, kung pili mo lang. Ay, wala daw doon. Amen? Tapos nakita mo, nag-iigib yung kapitbahay mo. Ay, parang iyon yung ay, wag mo nang habulin. Ay, sister, akin yan. May pangalan pa sa ilalim. Nakalagay yung, Dear Ate Helen. May signature. Amen po? Wag mo nang pawiin. Amen? At kung sinabi pa nga doon, kapag biningi sa'yo yung palapal mo, ibigay mo pati ang iyon. Kubarin mo na lahat. Masabi mo, masaya ka na. Amen? Minsan nagtatanong sa akin, Brother Benji, ilang taong ka na? Sabi ko nga, ay 50 plus na po ako. Sabi niya, 75, masaya ka na. O, dito mahimik. Magtatanong tapos yung sinabi ko, o, 75, o, sige. Tumawa ka na. Sakyan mo lang. Nakikinig po ba kayo? Ganun lang ang buhay. Huwag kayong magpakaseryoso. Huwag kayong magpa-stress. Ang init-init na nga ng panahon. Dami na nga natin problema sa bahay. Stress ka sa kakasalubong mo. Stress pa sa loob ng bahay. May stress ka pa. Masusunod niya. Stretcher ka na nakaupo. Nakahiga ka na lang. Pero kung ikay kaysa, marunong ka magdala, kahit ano yung mga nangyayari dyan, nakangiti ka pa, nagpupuri ka pa kay Shaddai, tingnan mo, lagi kang malusog, malayo ka sa sakit. Tama po ba ako? Tama. Tingnan mo yung mga nanay na yan. Ganyan-ganyan yan, pero mga edad yan. Hindi na, huwag naman po sana. Malabo na maabot ng mga kaidaran po namin ngayon yan. Amen. Pero, yung iba dito, siguro kung mga 150 na, mga 149. Hindi pa naman. 80. At least, 80. Diyos ko naman. Ako 50. Diba? 84. 55. Diba? Ayaw maniwala. 76 na. Pagdagan natin. Joke lang. Palakpakan natin si Lord. Sabi dito, gawin niyo sa iba ang ibig ninyo, gawin nila sa inyo. Sabi mo, sister. Sister. Para pagpalain ka ni Lord. Para pagpalain ka ni Lord. Bigyan ka ng gantimpala ng Diyos. Bigyan ka ng gantimpala ng Diyos. Gawin mo sa iba. Gawin mo sa iba. O ano gusto mong gawin nila sa iyo? Kung anong gusto mong gawin Gusto nila niyo, sa iyo. parehas ba yun? Hindi ko na naintindihan Kantayin ko na lang kaya. Kung ano ang di mo gusto, Wag gawin sa tabi. Kung ano ang iyong inutang. Amen? Giginig kayo? Ibig sabihin ng Diyos, kung ayaw mong nasasaktan ka, pag naninira sa'yo, ay huwag mong gagawin sa iba. Get nyo? Yes. Para na sa ganon,
ngayon 2025, lahat po ng hinihiling ninyo, hindi man para sa sarili nyo, para sa anak ninyo, para sa apo ninyo, tsak yun, ibibigay po sa atin ni Yahweh El Shaddai. Amen po! Kung gusto mong ikaw ay may lagi kang masaya, ay gawin mo muna sa iba yung mga gusto mong gawin nila sa iyo. Magpasaya ka ng ibang tao. Tama po ba? Tama. Eh kung gusto mo na lagi ka nakangiti, lahat ng makita mo, kahit hindi ka pa kumakain, hindi ka pa nagsisipilyo, ngitian mo. Hello? Bakit? Hawa-hawa lang yun. Para nang sa ganon, transferring spirit ka sabi, buti pa si sister. Kahit may pinagdadaanan niya, lagi nakangiti. Amen po ba? Eh alam nyo, kagabi, kaya ganito ako maglakad. Kauwi ko lang ho, galing ako sa Bicol, Sorsogon. Nakipaglamay po sa kami sa tiya namin na matay, ngayon ang libing. Ay ako yung umuwi na kagabi. Alam niyo yung inupuan ko. Ang liit na upuan, laki pa ng katabi ko. Ay ako'y parang pinipit ko sa upuan. Ipit na ipit yung aking paan, hindi ko na-straight. Kaya nung huli namin stopover, nakoy, parang na akong 75 years old. Sabi yun dyan, yung binili ako ng lolo, sabi sa akin, anong lolo bibili nyo? Lolo na talaga. Amin po ba? Diba? At tapos ay nakakatawa yung sinakyan namin pinagtitripan yung isang sakayan na babae. May konti. Alam na naawa ko kasi sa halip na tulungan, kasama na nilang kasabay sa pagbibiyahe, nakasakay na sa barko, sakay pa sa bus, natipasan ng gutom, ay iba na tawa ng tawa. Amen po ba? Sa halip na bigyan ba ng pagkain, nakikinig kayo? Yes. Ay ako'y di ko matis, binigyan ko ng biskuit. Amen po? Sabihin mo sa katabi, kapatid. Kapatid. Nakinig ka ba? Nakinig ka ba? Ngayong hapon. Ngayong hapon. Nakinig po ba tayo? Amen. Gawin ninyo sa iba ang ibig niyo gawin nila sa inyo. Verse 32, kung ang ibigin lamang ninyo ang mga umibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay. Yan. Ibig sabihin mga kapatid, pag tayo ay gagawa ng mabuti, we make sure na yung ginagawa natin, yung hindi ay kaya ka nagbigay ng ulam, kasi nakita mo, naku, nag-shopping si Kumari. Bibigyan ko ito ng isang platitong ulam na gulay, tsaka yung bibigyan ako ng malaking bandihado na adobo. Hello po. Sabi dito, sabi ng Diyos, yung magbigay ka, yung tumulong ka, sabi dito, yung isipin mo, yung walang kakayanan, na pwede ba't ibalik, kumbaga sa binili kong product, no return, no exchange. Hindi yung nagbibigay ka, pero naghihintay ka ng Kapalit. sukli. Yung iba naghihintay na sukli, yung iba na kulang pa pala. Amen po ba? Basta isipin nyo, sabi ni Lord, higit na mapalad ang tumulong kaysa sa tinulungan. Higit na mapalad po yung nagbigay kaysa sa binigyan. Malinaw po ba? Higit na mapalad yung maraming sakripisyo. Amen? Malinaw? Amen. At sinabi doon, no? Kung ang mga pinapatawad lang ninyo yung mga tao ginagawa din daw yun ng mga tao makasalanan, ano pang reward ang inyong tatanggapin? So, ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, mga kapatid, bilang pagtatapos ngayong hapon, sa ating binasa ngayong hapon, mga kapatid, ibig ng Diyos, para tayo maging mapalad, para tayo tumanggap ng reward, para tayo tumanggap ng mga spiritual na reward kay Lord. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, magpatawad ka, na walang kondisyon. Kondisyon. Amen? Amen.
Yung pagpapatawad na ano sabi doon? Yung pagpapatawad na walang hinihingi. O sige, pinatawad na kita, pero isang kondisyon, huwag kang dadaan doon sa gate na yun, ha? No. Meron pagpapatawad na wala naman sa puso, pero nandun pa rin yung kanyang, andun pa din yung sama ng loob. Forgiven, forget. Yung pagpapatawad na may kasama, ano? Kinakalimutan ng lahat. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon nakalaan. O yun na yun. Amen? Diba? Pagpapatawad na, may kasama, ano? Kalimutan na po ang nakaraan. 2025 na. Sabi mo siya katabi, nanay, Nanay. sister, Sister. ate, para tayo makaiwas sa stress, magpatawad na po tayo. Patawad na po tayo. Amen? Amen. At yung pagpapatawad na tinutukoy ng Diyos, pagpapatawad na may kalakip na pagmamahal. The true forgiveness, sabi dito, no? May kasama, may kalakip na pag-ibig. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Anong ginawa ng Diyos? Kung tayo tinatawad ng Diyos, lahat ng kasalanan natin. Wala na yun, burado na yun. Kumbaga sa logbook, sa papel, simula nung ikaw ay makilala mo si Lord. Ngayon, nung ikaw ay nagbalik loob sa Kanya, lahat ng hiningi mong tawad, tinatawad ka ng Diyos. Lahat yun, erase na yun. Amen po ba? Sino hindi kayo may kahilingan sa Diyos? Taas po ang kamay. Handa po ba kayong lumapit kay Lord ngayong hapon? Amen. Nakinig pa kayo? Amen. Sino yung nakinig na sa kamay? Sabi mo siya katabi, sister, Sister. ang turo ng Diyos, Ang turo ng Diyos, ibigin ang kapwa. ibigin ang kapwa. Hindi para sa kanila. Hindi sa kanila. Hindi para siraan. Hindi para siraan. Hindi para imarites. Hindi para imarites. Kundi sinabi dito, yung pag-ibig, yung tinatawag na Christian love, Christian. kahit sinisiraan ka, pinapakitaan mo pa rin sila ng Maganda. mabuti. Kung ano yung gusto mong gawin nila sa iyo, gawin mo muna sa iba. Amen? Kaya yung lahat na nakinig po ngayon, kapag may nangihingi sa iyo, kung meron kang ibibigay, ibigay mo. Kung wala kang balapal, kung meron kang ano yung kaya mong ibigay, ibigay mo nang hindi ka na-expect ng kapalit. Kapag may nangihiram sa iyo, pahiramin mo sa abot ng iyong ibibigay. Kailangan naman yung manghiram siya na wala, pipilitin mong wala ka namang ibibigay at magbibigay ka, mabigat sa kalooban mo, hindi na po yung pagpapala. Tama po ba? Isipin po ninyo sa ating pagbibigay, sa ating mga ginagawa natin yan para kay Lord po. Malinaw po ba? Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay tumutukoy ngayon sa hapon ito ay tungkol sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Sapagkat yan yung nakalagay doon sa kautusan ng Diyos, Matthew 22. Love the Lord your God and love your neighbor as you love yourself. Amen? No? Magagawa mo lamang tunay na mahalin ng Diyos pag nagawa mo magpatawad ng katotoo na may kalakip na pagmamahal. Magagawa mong tunay para ikaw tumanggap ng reward. Sabi dito, tayo ibibilang na anak ni El Shaddai. Sino dito gusto maging anak ng Diyos? Basahin natin. Sabi dito, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan niyo sila ng mabuti. Sabi doon, magpahirap kayo sa mga maas at anumang kabayaran sa gayon, malaking gantimpalang tatamin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. We are the children of God. Gusto niyo maging anak ng Diyos? Amen. Amen? Yan yung mga bagay na binanggit natin dito. Amen? Pag nagawa po natin yan, sa tulong at biyaya ng Diyos, with the guidance of the Holy Spirit, no, alam ko na hindi mahirap ang magmahal sa kaaway. Hindi mahirap ang magpatawad. Hindi mahirap ang magbigay. Hindi mahirap ang magpahirap. Amen po ba? At hindi mahirap yung maging totoo.
Kahit hindi sila totoo sa'yo, tayo nagpapakatotoo. Bakit? No? Lahat ginagawa natin ng may katotohanan dahil kasama natin si Yahweh El Shaddai sa tunay na nagpadama ng pagmamahal sa atin. Amen? Tayo lahat, mga kapatid, awitin natin yung kanta na sabi dito, mga kapatid, kaibigan, no? Sa Panginoong Yesus, kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat sa mga aral po na napakinggan namin ngayong hapon. Sa iyong biyaya tabag, Panginoon, no? Naranasan namin ang iyong pag-ibig. Sa iyong biyaya tabag, kaya naranasan po namin, O Diyos, ang magpatawad. Sa iyong habag at biyaya, Panginoon, naranasan namin, O Diyos, ang maging totoo at gumawa ng mabuti at nagpapakabuti. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, tayo lahat ay magtiwalas. Ako'y magtitiwala, Panginoon. Buhay ko'y may galingan sa pagsubok. Naroon siya dumaraman. Kung ika'y naglalamig, alalahanin mo. Sa biyaya na tabag, di makakarapat-dapat. Pangako niya sa iyo. Panginoon, kahit kailan ang mga anak ng Diyos hindi nagkukulang. Kahit kailan, inibig mo po doon, Panginoon. Masarap po ang mabuhay na tayo nabubuhay na alam mo, ikaw ay nabubuhay dahil sa pag-ibig na galing sa Diyos. Kapag nabubuhay ka dahil sa pag-ibig ng Diyos, wala ka nakitang kapangitan. Amen? Tandaan niyo. Love conquer all. Ang taong umiibig, sabi nga, ay laging mapagtatagumpayan niya ang lahat. Mapagtatagumpayan mo ang galit, hinanakit, galit, sama ng loob.
Kaunang pagbasa, si Haring David, gusto niya nang patayin si Haring Saul. Subalit dahil siya may takot sa Diyos, dahil alam niya si Haring Saul ay pinili at hinirang ni El Shaddai para maging hari ng bansang Israel, hindi niya po nagawang kitilin ang buhay ng hari na inilagay ni El Shaddai. Amen? No? Yan ang tunay na nagmamahal. 1 Corinthians 13:13, kapatid, sinabi doon, makapagsalita man ako sa wika ng mga anghel, makapagpalayas man ako ng mga masamang espiritu, nakapagpapatumba ako ng mga napapatunga ko ng aking kamay. Kung wala naman akong pag-ibig sa aking kapwa, para lamang akong patingaw na umaaling oras. Mga kapatid, ito ang aral na gustong iwan sa atin ng Diyos. Umuwi tayo na yung pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa atin ay mabuhay sa pamamagitan ng mga turo at aral na tinuturo sa atin ng Panginoon. Lalo ngayong ang aral na yan, muwi tayong maging makatotohanan. Gawin natin makatotohanan ang lahat. Magpatawad tayo ng may katotohanan, hindi naghihintay ng kondisyon. Maging makatotohanan ang ating paggawa ng mabuti, hindi pakitang tao. Maging makatotohanan ang pagmamahal natin kahit tayo sinisiraan. Kapatid, Huwag natin silang sisiraan din. Maging makatotohanan tayo. Umuwi tayo sapagkat may pangako si Lord. Kapag ginawa natin ito, mga kapatid, tayo ibibilang ng Diyos na tayo'y kanyang mga anak. We are the Son of God. Amen? At tayo nga kapatid, ang kinin ninyo. Sabi doon, lahat ng gumagawa at nagmamahal sa kanyang kapwa, ng mga gumagawa sa atin ng masama, minamahal natin, may gantimpala tayo galing kay Lord. Amen? Earthly and spiritual reward. Tandaan po ninyo. Kaya ngayon, taas na po natin sa Panginoon ang ating mga daladalahan. Lahat po na gusto niyo pabasbasan kay Yahweh, yan ay pababasbasan natin kay Lord. Kung kayo may mga langis, Kawikaan 27 verse 9, ang langis at pabango, pampasigla ng katawan. Marcos 6:13, pinalayas nila ang masamang espiritu, lahat ng pinapahiran, lahat ng inaalihan, pinahiran ng langis, ang lahat ay ng mga may sakit ay pinagaling. Sa Santiago, sinasabi doon sa sa Santiago chapter 5 verse 1, kung sino man may mga sigalot, patawag niyang matatanda ng iglesia. At kung may mga usapin, pag-usapan. At kung may sakit, papahiran sila ng langis at sila'y pagagaling ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos lahat ng inyong daladalahan po. Lahat na nakasulat po dyan sa prayer request, hindi mo nyo yung naisulat. Ako'y naniniwala, bago pa man kayo pumunta dito, bumaba ng inyong bahay, iniisip pa lamang po natin, binigay na po, alam niya na yan siya tayo. Kung ano man ang inyong sigarin yung problema at pagsubok, ang kinin po ninyo, pag sumusunod tayo sa kanyang kalooban, ginagawa natin ang kanyang utos. Maniwala po kayo sa akin, mga kapatid kaibigan, no? Ay yung mga kahilingan natin, problema, aayusin ng Diyos. Yung problema sa bahay, problema nyo sa pamilya, problema nyo sa kalusugan, problema sa lahat sa material na bagay, ang Diyos ay gumagawa na po ng paraan. Amen? At pagpalain po kayo ng Diyos, ingatan tayo sa ating pag-uwi, sa ating paglalakad, ang proteksyon ng malaway na pakpak ni Yahweh Shaddai ay ating dalhin sa ating paglabas sa simbahan ito. Ang kinipo ninyo, lahat ng inyong handog, ibabalik po yan ni Lord sa inyo, higit pa sa inyong pangangailangan. Sabi nga ito sa ating binasa sa bandang uli, magbigay kayo, kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Huwag natin kakalimutan,
Magbigay tayo ng oras, panahon, sarili, lahat ng bagay. Meron ka kay Lord. Bigay mo kay Lord yan. Lahat yan na hindi kawalan sa'yo. Hindi na kailangan ng Diyos yan. Sa halip, yan ay dadagdagan pa ni Yahweh El Shaddai. Papahabain pa ng Diyos ang buhay ng taong naglalaan ng kanyang panahon. Buhay kay El Shaddai. Kahit may nararamdaman, tuloy ang paglilingkod at pagpupuri, pagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai bilang pagtanaw natin ng utang na loob sa binibigay niya sa ating biyaya, buhay at pagpapala. Samahan tayo ng Diyos, umuwi tayo, ibigin ang ating kapwa. Mabuhay tayong nagmamahal. Amen? Na hindi naghihintay ng kapalit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Magandang hapon po sa lahat na may birthday. Bigyan kayo pa ng mahabang buhay ni Lord. Happy birthday to all. God bless you po sa inyo lahat.